Patuloy ang babala ng dating Pangulong Duterte laban kay Pangulong Marcos ukol sa umano'y planong kudeta. Sa kabila ito ng pagtatanggi ng militar. Tingin naman ng isang analyst, pahiwating ito sa maaaring maganap sa eleksyon sa susunod na taon. Si Ian Maghanoy, may balitang A to Z. Muling binalaan ni former President Rodrigo Duterte kahapon si President Bongbong Marcos Jr. hinggil sa umano'y plano ng militar na patalsikin ang Pangulo sa oras na may sa katuparan ang Economic Charter Change ng 1987 Constitution. A more authoritarian. Mahirap yan, hindi sanali ang Pilipino. I am just warning you. Ako sa isa talaga na hindi ako papayag. Pero mariin itong pinabulaanan ng Armed Forces of the Philippines. Wala pong kudetang nangyayari. Kumbinsido ang ilang political analyst sa pahayag ng AFP. Ayon kay Professor Ramon Casiple, wala siyang natutunogang destabilization plot sa hanay ng militar. I don't think so. Wala namang basis eh. Ang mga military, wala namang ganong klaseng kwento na lumalabas. Ano? Tingin ni Casiple, ang mga paulit-ulit na banta ni Duterte laban sa Pangulo ay pahiwatig ng posibleng mangyari sa 2025 midterm polls. It has to be in a real scenario of election. Remember, we will have an election next year. Doon natin makikita kung ano talaga yung ibig sabihin ng ganyang nanalita. No? Una nang sinabi ng Senado na magiging pahirapan ang paglusot ng tsa-tsa sa isang plebisito. Batay kasi sa PulseAsia survey, halos 9 sa bawat 10 Pilipino ang tutol sa economic charter change dahil sa mahinang kredibilidad ng People's Initiative. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.